Because ang ganda ng plano ng Diyos, pero kinakailangan tayo rin po, meron tayong gagawin. Meron tayong bahagi. Meron po tayong bahagi doon sa magandang plano ng Diyos. Alam po natin ang buhay ni David. Ano ho? Sino makapagsasabi? Yung tagapagbantay, pinakabata sa pamilya, tagapagbantay ng tupa. Yung pinakamababang trabaho, no? Siya yung utusan. Sa kanya pinapasa kapag ayaw ng mga naunang kapatid. Yung pinakamababa na gawain sa bahay, yun ang ipinasa sa kanya. Kasi mga sundalo yung kapatid niya, tagapagbantay ng tupa ng tatay niya. Ito po ang sabi ni David, Psalm 139, verse 13, 14, 15, and 16. Basahin po dito yung mga taga rito, verse 13. Here we go, 1, 2, 3, go. For you formed my inmost being, and you knit me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and I know this very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All my days were written in your book and ordained for me before one of them came to be. Hindi pa po tayo isinisilang, hindi pa po tayo nabubuo sa sinapupunan ng ating nanay. Number na po ang days natin. It's not the doctor na magsasabi sa atin, 2 buwan ka na lang. Hindi ang doktor ang magsasabi sa atin, 2 linggo ka na lang. God number our days, sabi diyan. It was written in His book. Nakasulat po sa kanyang aklat. Hindi ayon sa prescription ng doktor. Pasensya na po. Pero hindi po sila ang magdidictate ng bilang ng mga araw natin. Kung kailan tayo, hanggang kailan tayo tatagal. It's God. Kaya, kahit sabihin sa inyo, halimbawa nagkaroon kayo ng karamdaman, sasabihin sa inyo, tinaningan kayo. Ito po, verse 16. Our days numbered by God. Ang buhay natin, nakatala po yan sa kanyang aklat. Nakatala po sa kanyang aklat. Kaya ang magdidictate po sa atin, ay ang Diyos. We need to believe Him. Kasi maganda po ang kanyang plano. Pero pag bumigay po tayo, mga kapatid, may mga bumibigay po eh. Kaya ayaw nang lumaban. Somewhat ang tao, dumarating ang panahon, sa tindi po ng pinapasan, no? Parang ayaw nang lumaban. Ano? But kapatid, kung ikaw man na nandito, parang minsan nauubusan ka na ng lakas, nawawalan ka na ng pag-asa. Remember, may magandang plano ng Diyos. Magandang bukas, pag-asa na ibinibigay sa bawat isa. Our days are numbered by God. Ang buhay natin, ang itatagal natin, siya ang nagdidikta. Kung ginusto ng Diyos na extend ang buhay natin, kahit sabihin na, ang taning sa atin, 2 buwan na lang. Pero in-extend the Lord 15 years. Meron po dyan sa Bible. Ano? In-extend po ng Diyos si King Hezekiah. In-extend po ng Diyos ng 15 years ang buhay niya. Ano? Because God is in control. Mga kapatid, siya po ang may lalang sa atin. Siya po ang may hawak na ating buhay. Kaya ang kailangan po natin gawin, we need to believe Him. We need to thank Him, worship Him, and obey Him. Hallelujah. Dahil talagang ipaubayan natin sa Kanya dahil siya ang may magandang plano sa buhay natin, mga kapatid. So tayo po inilalang niya, kamangha-mangha, kahanga-hanga. Kahanga-hanga, kamangha-mangha. Mga kapatid, wow, grabe. Kaya, hindi pa pwedeng manatili tayo sa ating kinalalagyan. Kung dumadaan man tayo sa proseso na tayo ay nahihirapan, no? Tayo hindi magkanda-ugaga, parang hindi na tayo makabangon, hindi tayo mananatili dyan. Darating araw, babangon ka at hindi na magtatagal yon. Rise up! Believe Him! Rise up! Claim His word! Rise up! Sa panibagong pag-asa, panibagong lakas, at sabihin mo, di na yata kami makakaahon. Di na yata kami makakaalis sa buhay na ito. Rise up. You need to rise up and claim yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos, napakaganda ng plano niya. Hindi ito mababago because we have an appointment na ibinigay niya. Hindi nababago. Siya pa rin noon, ngayon magpakailan pa man, unchanging God. Kaya kung ano ang sinabi niya, yon ang matutupad. Yon ang mangyayari.
Hallelujah. He has a great plan in your life. Meron siyang magandang plano sa buhay mo. At sabi niya, tiyak, ito'y matutupad. Psalm 138, verse 8. Sabi niya, the Lord will fulfill His purpose for me. Mga kapatid, God has a plan, and there's a process. Ano? Talagang dadaan po tayo sa process. Along the way, parang yung prosesong yun, hidden. Parang hindi nakikita, katulad kay Joseph. May dream, pero yung dinaanan pong proseso along the way, bago po sa fulfillment ng dream na yon, no? Kung saan siya tinalaga ng Diyos, hindi po ipinakita. Ano? Mahirap. Mahirap po. Along the way, kapag yung process po talaga, mahirap. Mahirap po talaga. Di ba yung upuan yan? Bago po yan nabuo na upuan, di ba dumadaan sa proseso yan? Ano pong ginagawa sa upuan yan? Hindi po madali, mga kapatid. Tinutunaw, dumadaan sa proseso, pinadadaan sa apoy, ano? Di lalo po ang ginto. Ang ating pananampalatayang kinumpara sa ginto, dadaan talaga sa proseso. At hindi po ganun kadali. Wala pong masarap kapag dumadaan sa proseso. Ano? Kapag dumadaan po sa proseso, hindi po masarap. Ano? Ngunit pakatandaan mo, hindi ka magtatagal doon. Dumadaan ka lang doon. Sabi ni David, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, hindi ako matatakot. Dumadaan ka lang sa valley of the shadow of death. Dumadaan ka lang, hindi doon ang residence mo, hindi ka titira sa valley of the shadow of death. Doon sa mga panganib na yon, doon sa proseso na yon, dumadaan ka lang, huwag kang titira, huwag kang mag-i-stay ng matagal doon dahil yun ay proseso lang. Huwag mong hayaang ikaw ay daganan ng mga bagay na yan. Ikaw ay dumadaan lang sa valley of the shadow of death. Dumadaan ka lang. Hindi ka taga roon. Nagkasakit ka, na problema ka, nawalan ka ng trabaho, no? Iniwanan ka, hindi ka sinuportahan, dumadaan ka lang. Hindi ka taga roon. Hindi ka taga roon. Huwag mong i-claim, dito na yata ako mamamatay, dito na yata ang buhay ko, hanggang dito lang. No, no, no. Dumadaan ka lang. Dahil yan ay part ng proseso ng buhay natin. Yes. Dumadaan ka lang doon. Hindi ka taga roon. Dahil may inihanda si Lord na destiny para sa iyo. Si Joseph, hindi siya nagtagal sa balon. Hindi. Dahil magpuprovide si Lord ng karwahe, dadalhin siya sa Egypt, kanyang destination. Magpuprovide si Lord. Kaya saan tayo pumunta? Ang Diyos, talagang may inihanda siyang mga tao. No, kala lang natin yung mga taong malulupit, no? Mga taong parang negatibo, mga taong parang katalo natin, mga taong parang kontra sa atin. Alam nyo, may mabuti man silang ginagawa o masamang ginagawa sa atin, lahat sila ginagamit ng Diyos sa proseso na dinadaanan natin. Yung po mga gumagawa ng masama sa atin, ginagamit din po ng Diyos yan para tayo ay dumaan sa proseso, may handa. Gumagawa ng mabuti, magpuprovide din po si Lord ng mga tao na gagawang ka ng mabuti, susuportahan ka. Pero wag kang mamali na sasabihin mo, paano po yung gumagawa ng masama? Their part. Sa iyong pagdaan sa proseso. Kung wala yung masama na yon, wala nang sarap ang buhay. So ipupulfill po ni Lord ang purpose niya. Sabi niya sa Psalm 138 verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. David reminded God. Si David, nire-remind. Kasi alam niyo, dumaan din si David sa matindi. Ano? Yung kanyang ups and down in life. Ano? Yung siya ay nalaglag. Siya ay nalugmok. Nagkaroon ng problema personal, nagkaroon ng problema within the family, nagkaroon ng problema ang kingdom na kung saan siya ang hari. Mabigat po. Kaya nga, sabi niya, do not forsake the works of your hands. Sino ba sinasabing works of His hand? Tayo. Yung po ang sinabi kanina sa Jeremiah, si Lord po ang nag-form sa atin.
Hindi pa po tayo sinisilang. Hindi pa po tayo nabubuo sa sinapupunan. Sinong nag-form sa atin? The works of your hands. Sabi ni David, do not forsake the works of your hands. Talking about himself, mga kapatid. Your love endures forever. The Lord will fulfill His purpose. Pinangahawakan ni David, kahit may nangyari sa kanilang hindi maganda, the Lord will fulfill His purpose. So God has a plan, and there's a process. God has a purpose. God has a purpose. The plan is the how. The purpose is the why. Ulitin ko po. Plan is the how. Ang plano po ang sumasagot sa tanong na paano, how. At ang purpose naman po, layunin, ang tumutugon sa katanungang why, bakit? Bakit ka nilalang ng Diyos? Bakit ka nabubuhay? It's the why. It's the purpose, mga kapatid. So God has a plan, and there's a process, and God has a purpose. Bakit ka nandito? Bakit ka nilalang? Bakit ka ba napunta dito? Sa Bignay? Bakit ka nalipat? Marami tayong bakit. You need to know the purpose. Yung malalim na layunin, purpose of God, you need to know it. Because kung maganda ang plano ng Diyos, ang plano na yon ay nakakonect doon sa purpose ng Diyos. Doon sa layunin ng Diyos. Dahil simula't simula, yung layunin ng Diyos sa buhay mo, napakaganda. Kaya ang plano niya, nilay down sa iyo. Ito ang nagsasabi, ito ang nagpapatunay that God has a purpose in your life. May plano siya. Hallelujah. This is how, paano, matutupad ang layunin, ang purpose ng Lord. This is how, ito kung paano, masasagot yung why. This is the plan of God. Ano pa sabi sa Psalm 57? Another, si David pong muli, I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Again, ginamit po niya, who fulfills His purpose for me. Ang purpose po talaga ni Lord, ang kanyang layunin, tuto pa rin at tuto pa rin ng Diyos. Di magmamaliw yung kanyang layunin. Kung bakit tayo nilalang. Kilala na tayo mula pa sa sinapupunan ng ating magulang. Kilala. At itinalaga na tayo. Tinalaga. In-appoint ang bawat sa atin. Meron dito, in-appoint na maging engineer. Batikang engineer. Lawyer. No? Hindi lahat tinawag na propeta. Pastor. No? Meron dito, in-appoint. Katulad ni Daniel. Advisor to the king. Meron dito in-appoint like Joseph sa governance, Prime Minister of Egypt. Meron dito in-appoint si Lord na maglilingkod sa bayan, government official. Get to know your appointment. Mahalaga po, malaman mo. Meron dito sa larangan ng siyensya, sa larangan ng history, maaari, makikilala. Sa larangan ng business, makikilala. Meron pong appointment ang bawat isa. Meron po. Magamit po natin to impact the people of the world. So, sino magsasabing si David? Isang bata na nag-aalaga ng mga tupa. In-appoint ni Lord. Pero along the way sa proseso, marami pong pangyayari. Kagimbal-gimbal na pangyayari. Grabe po. Problema. Personal problem, family problem, problema sa kingdom. Malaking problema. Grabe po. Pero hindi po nasira ang magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Yung appointment, hindi po nasira. Because si David po, ginawa niya ang kanyang bahagi. Si Joseph, ginawa po niya ang kanyang bahagi. Natupad ang layunin ng Diyos. Ang dream na binigay sa kanya, siya po ay nandoon sa kanyang destiny. Natupad po ang kanyang destiny. Psalm 33 verse 11.
The Lord's purpose is eternal. Take note, the Lord's purpose is eternal. Eternal. Pag eternal, hindi nababago. Eternal. Itong katawang ito, hindi ito for eternity. Yung tunay na pagkataong nasa loob, yun ang for eternity. Ito po, hindi papasok si eternity. Mapapalitan po ito. The Lord's purpose is eternal. Pag eternal, hindi nababago. Like eternal God. God is eternal. Eternal God. Tinatawag siyang eternal God. Hindi nababago. Ito po, mababago. Kaya kung tayo pa may sakit ngayon, pagpasok mo sa eternity, wala ka ng sakit. Kasi ito hindi for eternity. This body ay hindi eternal. Ano ho? Hindi po. Kaya mababago. Pag sinabing, your purpose, O Lord, is eternal. Hindi nababago. Kaya yung layunin ng Diyos sa buhay mo, hindi yan mababago. Remember, kanina may appointment ka. Alam mo na ba yung appointment mo kay Lord? Baka ikaw ay isang batikang engineer. Hallelujah. Isang madami tayong mga bayaning nurses sa ibang bansa, mga Pilipina, di ba? Baka ikaw ay isang batikang nurses. Gagamitin ka ni Lord. Teacher, ano pa man? Ano ka? Alam mo na ba ang iyong appointment? Alam mo na ba yung appointment mo? Galing kay Lord. That's eternal. Because His purpose is eternal. The designs of His heart go on through all the generations of man. Grabe po. Palit-palit po ng mga henerasyon. The design in His heart. Puso na Diyos. It will go on through all the generation. Wow, grabe. Kaya, kung ngayon man nakakaranas ka ng mga kabigatan, kaya sabihin mo sa sarili mo, pansamantala lang ako dito. Nahihirapan ka ngayon? No? Panandalian lang yan. Di ba? Panandalian lang yan. Dahil ikaw ay dinesign ni Lord for eternity. His purpose will prevail in your life. Proverbs 19:21, many plans occupy the mind of man, but the Lord's purposes will prevail. Yes, it will prevail, for sure. Last verse, mga kapatid, Isaiah 46 verse 10. Tingnan nyo. In connection with Jeremiah 29:11, Jeremiah 1:5, Psalm 139 verse 13 hanggang 16, konektado po. Ang sabi po ni Isaiah, ginamit po ng Diyos iba't iba pong mga lingkod niya, iba't iba pong mga writer sa Bible. The same Spirit ang nag-guide po sa kanila, nag-inspired po sa kanila. Isaiah 46 verse 10, declaring the end. Ito maganda sa ating Diyos. Declaring the end from the beginning. Sa pasimula pa lang, yung end, alam mo na. Inihag na ng Diyos. Tapos na ang plano. Declaring the end. Sinabi na ng Diyos, tagumpay ka. Hindi pa, wala pa tayo doon sa ending. Sa pasimula pa lang, sinabi na sa atin ng Diyos, tagumpay ka na. Pastor, bakit ngayon parang talunan ako, parang bagsak ako? No, that's process of life. Dumadaan ka lang dyan, pero dineclare na from the very beginning, your end. Dineclare na po. Declaring the end from the beginning. And from the ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purposes. I-accomplish po ni Lord. Gagawin po niya. Hindi magsasala. Hindi magmamaliw. Gagawin po ng Panginoon ang kanyang purpose. Kung ano po ang intention, ano po ang dahilan, what's the reason behind, nilalang ka, nabuhay ka sa lupang ito, may layunin sa Diyos. May purpose siya, kaya ito'y matutupad at matutupad. Kung ano ang disenyo, pagkalalang sa iyo ng Diyos. Katulad po ng microphone na ito, yung gumawa po nito, dinesign po ito para ano? Para ano? Pangkamot ng likod? Pwede rin siguro, pero yung bang disenyo sa microphone na to? Pangkamot ng likod? Yung po ba?
Anong disenyo sa microphone na to? Ano po? Pangkiskis ng may sariling design. At yung design according to the purpose ng gumawa, ng lumikha. Opo. Para magamit po. Para yung boses po maging loud, lumakas. Para mag-transmit po ito ng tinig. Ano ho? Para kapag dumadami ang tao at malaki po, kahit hindi ako masyadong sumigaw, maririnig po ninyo. Amen? Paano po kaya kung wala ang microphone? Kaya lang, mahina. Ano ho? Mahina. So meron po siyang design because of the purpose. So meron man po mga problema. Problema sa paligid, saan pa man. Ano ho? Ito po ay bahagi lamang ng proseso. Problems is just part of the process towards your destiny. Kaya sabi ni Santiago, salamat may problema. Count it all joy. No? Magalak kayo kapag may dumarating na problema, sabi ni Santiago. Dahil problems ay bahagi lamang ng proseso towards our destiny. Amen. Destiny. We have an appointment, kaya merong destiny. Merong pagdadalhan si Lord sa iyo. With that appointment, merong tiyak siyang pagdadalhan sa iyo. Hindi ka pa nabubuo, hindi ka pa sinisilang. With that appointment, with that plan, no? Merong pagdadalhan sa iyo si Lord, destiny mo. The destiny in you is greater than the distraction around you. Yung destiny na nasa atin, the seed of greatness, mas greater yan kaysa mga nakaka-distract. Mga bagay sa mundong ito sa paligid na dinidistract tayo. Minsan nadudulas tayo. Minsan natatangay tayo. Nawawala tayo sa focus. But, remember, your destiny is greater than that. Mga distraction. Nakaka-distract. Minsan hinihila ka. No? Minsan yung paningin mo, inaagaw para mawala doon sa iyong destiny, mga kapatid. Pero, greater is the destiny within us. Because binigyan tayo ng Diyos ng seed of greatness within us. No problems nor failures can stop the purpose of God in your life. Tandaan po niyan. Walang anumang problema, mga kabiguan, ang makakapagpahinto, makapagtatanggal, makapag-aalis ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat huwag kang mawala ng pag-asa. May pangarap ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Dapat tumuloy ka. Do your part. Do your part. Saan ka nahihirapan ngayon? Saan ka nabibigatan? Anong problema mo ngayon? Sa sarili? Family? Relationship? Material? Financial? Emotional? Kahit sabihin mo sa akin, napakaraming problema, pastor. Pero ang Diyos natin, napakalaki. Mas malaki kaysa problemang yan. Kayang-kaya kanyang iahon sa problemang yan. Dahil hindi ka pangmatagalan dyan, pangsamantala ka lang sa problemang yan. Dumadaan ka lang sa problemang yan. Because God will bring you to your destiny. Dumadaan ka lang. Dadalhin ka ng Diyos sa iyong destiny. Mga kapatid, kahit anong problema, kahit ganong kabigat, anong karamdaman, malalang karamdaman, mga kapatid, tandaan nyo, may plano ang Diyos. Dumadaan tayo sa proseso. Pero ang kanyang layunin kung bakit tayo nandito ay hindi mawawala. Hindi magmamaliw. Ito at ito pa rin ang matutupad, ang mananaig. His purpose in your life will prevail. Will prevail. Minsan nadadala tayo sa mga distraction sa mundong ito, sa paligid, naaakit tayo. No? Nawawala tayo sa focus. Kinakailang ibalik mo ang focus mo.
Kinakailangan ang direksyon mong tinatahak towards your destiny. Doon sa destiny na pagdadalan sa ng Diyos. Kapatid, huwag mong hayaang masira ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Inaakit ka ng mga bagay sa mundong ito. Papatayin ang dream. No? Gusto ka nilang patayin ang mundong ito. Papatayin nila ang dream within you. Ngunit, huwag kang palulugmok. Huwag kang padadaig dahil walang mananaig sa layunin ng Diyos. Hayaan mo na yung mga problemang yan. Parang sineset up lang, parang baitang lang upang ikaw umaangat ka at maging malinaw sa iyo ang iyong destiny. Habang ikaw ay umakyat sa baitang, umakyat ka sa bawat problema, circumstance sa buhay, tumataas ang iyong pananaw. Nagmamature ka. Nagiging handa ka sa mga susunod na mga challenges sa buhay mo. Nakikita mo ang bandang nasa unahan, ang iyong bukas, ang iyong destiny, nagiging malinaw. Pero pag ikaw ay nagpapailalim sa problema, sa anumang circumstance sa buhay, hindi mo makikita ang magandang future mo. Ikaw ay matatabunan ng mga problema. Matatabunan. Kaya lalo kang ilulugmok, ibabaon, hanggang hindi mo na makita ang magandang future mo. Huwag kang papayag. Kinakailangan tayuan mo ang sinasabi ng Diyos, for I know the plans I have for you. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Bigyan ka na magandang bukas ng pag-asa. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Sa mga sandaling ito? Nahihirapan kang pumasa. Mababa ang grades. O ano? Nahihirapan ka ba sa trabaho mo? Gusto mo nang umayaw? Kapatid, kailangan determinado ka. Upang makarating ka, you have a dream. Upang makarating ka sa iyong destiny, you need to have determination. Kinakailangan maging determinado ka. Huwag kang bibigay, huwag kang susuko ka agad. Kailangan determinado ka. Kailangan magpatuloy ka. Dahil si Lord, ang kanyang plano, ang kanyang layunin, kailanman, hindi ito mababago. Ano man ang mangyari, huwag tayong hihinto. Huwag tayong aayaw. Magpatuloy ka. Dahil aangat at aangat ang level ng iyong pananampalataya. Magiging malinaw ang purpose ni Lord sa buhay mo. Wow! Tapos nakikita mo na yung future mo. Nakikita mo na yung destiny mo. Dito pala ako dadalhin ni Lord. Yung pala yun. Kaya pala dinala ako ni Lord dito. Kaya pala itong pinagawa sa akin ng Panginoon kasi ito pala yung plano niya sa buhay ko. Wow! Nagiging malinaw ngayon ang layunin ng Diyos sa buhay mo. We have a wonderful God and He has a wonderful plan in your life. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Let's stand up on our feet. Tayo po tumayong lahat.